Ganun lang pala eh, mas magandang hindi ko na ibigay sa itong pera. Tama lang yan. Mamalimos ka. Maging madungis ka. Total, bagay naman sa'yo mamalimos eh. Maynard, tama na yan. Bayaan mo na lang siya. Kung ayaw mo ibigay yung pera, malis na lang tayo. Umuong pigilan, Kevin. Totoo naman yung sinasabi ko eh. At ikaw, ito tandaan mo mananatili kang ganyan. Manatili kang pulube, total wala ka namang kwenta eh. Kaya kita hinahanap, gusto ko ipamukha sa'yo na hindi ako yung taong walang kwenta. Ikaw ang walang kwenta. Kaya dapat pagsisihan mo yung mga ginawa mo sa akin dati. Ako? Hindi ko pagsisisihan yung mga ginawa ko sa'yo dati. Kasi dapat lang sa'yo yun. Gugutom na ako. Sana makarami ako. Bata. Bata! Oh, bakit po kuya? Nakakayaman sabihin. Baka pwedeng makahingi ng barya. Nagugutom na kasi ako eh. Kagabi pa ako hindi kumakain. Ganun po ba kuya? Eto po. Pasensya na po Ayun lang po kasi yung barya ko eh. Bata, maraming salamat dito Malaking tulong na rin to para makakain ako mamayang gabi. Salamat ulit Diyan ka na. Ay kuya, pwede po ba kayong matanong? Ba't po kayo namamalimos? Wala po ba kayong maayos na trabaho? O kaya, pamilya? Bata, sa katunayan yan, maganda trabaho ko dati. Tsaka marami din akong pera. Tsaka mga kaibigan. Ay, mali. Akala ko lang pala, kaibigan ko sila. Ganun po ba kuya? Ano po ba nangyari? Bakit kayo nauwi sa pagiging pulubi? Simula nung iniwasan ako ng mga taong akala ko, kaibigan ko. Ganun pala talaga, no? Kapag wala ka ng pakinabang sa kanila, wala ka ng kwenta. Kaya simula nun, tinamad na ako. Pinabayaan ko din sarili ko. Tsaka hindi na ako nagtrabaho. Pakiramdam ko kasi, wala akong kwentang tao. Ganun po ba kuya? Kawawa naman po kayo. Hayaan niyo po, kapag nadaanan ko po kayo at nakita ko kayo, bibigyan ko po ulit kayo ng pera. Maraming salamat, bata. Paano? Dito na ako. Ingat ka sa pupuntahan mo, Tsaka maraming salamat nga pala sa binigay mo. Dito na ako. Sige po kuya, ingat din po kayo. Vince, libre mo ako Ikaw lang naman may pera sa atin dalawa Oo na, Kuya Isko. Ako lang naman lagi gumagastos sa atin dalawa Kailangan ba ng libre? Ay, ganun. O sige, wag mo na ako libre. Isusumbat mo lang pala. Joke lang, Kuya Isko. Tara na, bili na tayo. Tampo ka agad Sige na nga. Huwag kang mag-alala. Pag nagkatrabaho ako, ikaw naman lilibre ko. Pangako yan. Sige lang, Kuya Isko. Asahan ko yan Teka, paano ka magkakapera? Wala ka naman trabaho. Ang lakas mo din no? Siyempre, maghanap ako ng trabaho. Sige, tara na, bili na tayo. Tapos estimahin ko nga po. Sa akin, Sito. Thank you po. Oh, Yun, Kuya Isko. Walang galang sa inyo, mga kuya. Magkaibigan po ba talaga kayo? Oo naman po, Kuya. Bakit po? Totoong kaibigan yung ibig ko sabihin. Hindi yung kaibigan lang kapag may kailangan. Lo, naparinggan mo ba ako? Ha? Hindi Ang sinasabi ko lang, ang tunay na magkaibigan, may pera man o wala, magkaibigan pa din. Ganun naman kami, Kuya. Kahit wala akong pera, lagi pa rin kami magkasama ni Kuya Isko. Ganun ba? Ang swerte mo palang bata kung ganun. Kasi tunay yung pagkakaibigan nyo. Mukhang lalim ng pinagugutan mo tol May problema ba? Sa totoo niyan, nainggit ako sa inyong dalawa. Kasi yung mga inakala kong kaibigan, totoo sila sa akin. Yung pala, pag wala na akong pakinabang, wala na rin akong kwenta sa kanila. Ganun po ba? Kaya po pala ganyan yung sinasabi mo sa amin dalawa Oo, kaya kayong dalawa, sana wag yung danasin yung dinanas ko Lakas ang tama Kaya nga Kaya mo na. Tara na, bili na lang ulit tayo. Sige tara, bili ulit tayo. Sige. Gutom pa ako Nabili po. Saan ka na ito, te? Ito nga po nito. Tara, Bin. Saan kaya tayo makakabili no? Wala dito Kaya nga, baka sa kabila testing natin. Mga kuya, baka pwedeng makahingi ng barya, pangkain lang po. Bin, may barya ka ba dyan? Nad, wala Pero may sandan ako dito.
Sige na, Bin. Pwede na to. Teka. Bago ko ibigay sa ito, tatanong nga kita. Bakit ka ba namamalimos? Tsaka, tignan mo, mukhang maayos ka naman. Ganda nga yung katawan mo eh. Tignan mo nga mas malaki pa yung katawan mo sa amin. Bakit hindi mo subukan maghanap ng maayos na trabaho? Sa totoo lang, kuya, may trabaho naman ako dati. Maayos naman yung buhay ko noon. Tsaka marami din po akong pera. Kaya lang, may hindi magandang nangyari sa akin. Kaya ako nagkaganto. Ano namang nangyaring hindi maganda sa'yo noon? Ano, nagkasakit ka ba? O iniwan ka ba ng asawa mo? O baka naman tinakwil ka ng pamilya mo, ganun ba? Hindi po, kuya. Sa mga kaibigan ko po. Tinuring ko silang tunay na mga kaibigan. Ganun po pala talaga, no? Pag wala ka ng pakinabang sa kanila, wala ka ng kwenta. Kaya ayun po, na-depress po ako. Hindi na po ako nagtrabaho. Pinabayaan ko na rin po yung sarili ko. Kaya ganito na po ako. Yung pala yung dahilan kung bakit ka nagkaganyan. Kung ganun lang pala mas magandang hindi ko na lang ibigay sa itong pera. Tama lang yan. Mamalimos ka. Maging madungis ka. Total, bagay naman sa'yo mamalimos eh. Maynard, tama na yan. Bayaan mo na lang siya. Kung ayaw mo ibigay yung pera, umalis na lang tayo. Mukhang pigilan, Kevin. Totoo naman yung sinasabi ko eh. At ikaw, ito tandaan mo mananatili kang ganyan. Manatili kang pulubi, total wala ka namang kwenta eh. Mamalimos ka na lang. Ano na nga, saksayang tayo ng oras dito eh. Grabe naman yung taong yun. Nangingi lang ako ng barya para pangkain. Kung anong-anong palalait na sinasabi sa akin. Tatandaan ko tong araw na to. Darating yung araw, ako na mamalalait sa kanya. Ang tagal ko hindi nakabalik dito Halos 2 taon din. Sana makita ko yung taong nang maliit sa akin. Dahil siya ang dahilan kung ba't ako bumalik dito. Nad, una ka na. Mapanood lang ako saglit. Sige pre, sunod ka na lang O sige. Teka, siya na ba yun? Oo nga, siya na. Buti nakita ko agad. Hoy! Buti na lang nakita kita. Teka, magkakalala ba tayo? Sino ka ba? Hindi mo ba ako natatandaan? Ako lang naman yung pulubin na nilait-lait mo at sinabihan mo walang kwenta. 2 taon na nakakalipas. Talaga? Ikaw na yun? Bayos Ang okay ka na Ang nakabangon ka na at maayos na yung buhay mo. Congrats sa'yo Huwag mo akong utuhin. Huwag ka na magbait-baitan. Alam ko, masamang tao ka. Kaya siguro bumait ka sa akin. Kasi akala mo, mahuto mo ako. Pes nagkakamali ka. At kaya bumalik ako dito para ipagmalaki sa'yo na yung dating pulubi na inilait-lait mo, mas maganda na buhay kaysa sa'yo. Nagkakamali ka. Masaya ako sa narating mo ngayon. At sa kung anong buhay meron ka ngayon. Mainggit ka sa akin. Kasi ako, maayos na yung buhay ko. Tsaka marami na rin akong pera. Kaya kita hinahanap. Gusto kong ipamukha sa'yo na hindi ako yung taong walang kwenta. Ikaw ang walang kwenta. Kaya dapat pagsisihan mo yung mga ginawa mo sa akin dati. Ako? Hindi ko pagsisisihan yung mga ginawa ko sa'yo dati. Kasi dapat lang sa'yo yun. Loko nga pala Sama talaga ng ugali mo. O Nad, nangyayari dito? Tsaka sino siya? Kevin, siya yung pulubi na hindi ko binigyan ng pera dati. Tsaka siya yung nilait-lait ko. Oo, ako yun. Ba, ikaw na pala yan. Congrats Mukhang maganda na buhay mo. Pero sana, huwag mo naman sana pagsalitaan mo sa sakit, Nad. Bakit hindi? Siya nga Puro palalait yung natanggap ko sa kanya dati. Baka nakakalimutan mo. Alam mo, dapat pa nga magpasalamat ka sa kanya Dahil ginawa niya yon para magising ka sa katotohanan. At para makabangon ka rin pagkakabagsak ng buhay mo. Ba't ako magpapasalamat dyan? Ako gumawa ng paraan para umasenso at gumanda buhay ko. Nagsumikap ka dahil sa masakit na salita na sinabi niya sa'yo. Ginawa niya yon para magsikap ka sa buhay. Dito na tayo tumambay. Umuulan lasang ulan Nad, grabe ka naman doon sa pulubi. Hindi mo na nga binigyan kung ano-ano pa pinagsasabi mo.
Nabigla tuloy ako sa'yo. Alam mo, Kevin, nasa realidad na tayo eh. Kaya aminin man natin o hindi, ganun talagang buhay. Kapag wala ka ng pakinabang sa ibang tao, baliwala ka na rin sa kanila. Tsaka, ginising ko lang naman siya sa katotohanan eh. Pero kung hindi niya nakuha yung ibig ko sabihin, nasa kanya na yun. Kasi pre, kung kakawaan lang natin siya, mas lalo niya lang din kakawaan yung sarili niya. Kaya minsan talaga, kailangan natin gumamit ng masasakit na salita para mamulat at magising natin yung isang tao. Pero kung hindi pa rin siya magising sa mga sinabi ko, nasa kanya na yun. Pero pre, kung tinamaan talaga siya dun sa mga sinabi ko, babalik siya sa akin. At ipapakita niya sa akin na successful na yung buhay niya. Tama ka dyan, Nad. Ang galing mo talaga. Sana lang talaga, naisip niya yung mga sinabi mo. Sana nga, Kevin. Hindi mo ba naisip? Kung hindi niya sinabi sa'yo yun, baka hanggang ngayon, pulubi ka pa rin. Tsaka alam mo, kung binigyan kita ng pera nung araw na yon, alam ko na kakawaan mo lang yung sarili mo. At malulugmo ka lang at tatama rin sa buhay. Kaya naisip ko, nagalitin ka. Nang sa ganon, lalo ka pang manggigil. Para makaon ka at hindi ka na rin maliitin. Tama ka nga. Siguro, pulubi pa ako hanggang ngayon. Kung hindi tayo nagtagpo noon, masyado kasi ako nag-focus sa pagiganti sa'yo. Hindi ko nakita yung intention mo sa akin. Patawad, nagkamali ako. Wala na sa akin yun. Ang importante, maayos ka na ngayon at matapang. Di tulad ng dati, may hinaan loob. Kaya nga eh, lahat ng yun dahil sa'yo. Maraming salamat ha. Sa'yo din, maraming salamat. Sana, maging magkaibigan tayo. Oo naman, walang problema. Maraming salamat talaga ha.